Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:09 sa Anda. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Pagsunod muli sa mga motorsyel na na-focus na para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang nila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon na Pilipinas, Managay, Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malapitan sang amon pagserbisyo. Din kamanda bahis ang kalibutan nagahatag gabi sa katahuran, maayong aga kag dulong sa inyong tanan. Mother, welcome sa isa naman kadisyon sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagibang pa. Ada kita karon sa Biyernes, Gares Friday, today is January 16, 2026. Madiyan din na ang ika-3 sa 5 tanan ka Biyernes karon nga bulan sa Enero tuig 2026. Sa kinahanglan ng kapitulo tugtog alas 9:55 sa bumaga, ako ang inyong alagad, JP Harvas. Sa atong mga subitag palamati all over Western Visayas, sa mga taga-probinsya sa Aklan, ang PK Capiz, Guimaras, Iloilo, suman sa mga kultura natin sa Negros Occidental, maayad-ayad yun nga aga sa inyong tanan. Pinatanaw naman sa isa kanadayan na agang tarang ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Para daw po naman sa ating pagbangalagad pinaagi online. Madiyan ang programa Balita Issue Kagibang pa, mabata live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. All the information sa tanan, ang presidente ang may nagapadayon karon nga aktibidad ini may kang tanong mga biyan sa ginahiwag na inaugurasyon sa isa naman ka proyekto sang aton nga gobyerno. Ini mga biyan amo ang inauguration sang Aglipay Sewage Treatment Plant sa syudad sa Mandaluyong. Bilang kabahin sa commitment sa gobyerno sa sustainable water and wastewater management, in pangurahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon sa nasambit na proyekto. Iyon sa aktibidad mga biyan ang presidente nagpanguna sa pag-unveil sa project marker na nag-signify sa official opening sa nasambit na pasilidad. In padulungan man sa presidente ang moving bed biofuel reactor or biofuel reactor training MBBR area sa Aglipay STP agud na inspect ang wastewater treatment process. Ang ining pasilidad mga
biyano din develop sa Manila Water in coordination sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Nagmayara sa initial treatment capacity of 16 million liters of wastewater per day with provisions for future expansion agad na mag-accommodate sa nagasaka nga demand sa tubig. Ang Agripay Sewage Treatment Plant is set to become one of Manila Water's largest and most advanced facilities sa karon nga panyempo. Bilang kabahin sa Mandaluyong West South 1 or San Juan South Quezon City South Sewage System, ang ining nga planta mabiyan ang disenyo agad nga magserve sa ginabanta masobra sa 150,000 ka residente across sa iya siling nga catchment area of about 2,115 hectares covering parts of Mandaluyong City, City of San Juan, and Quezon City. Ang ining pasilidad ang gidisenyo man agad na mag-comply sa Philippine Water Quality Guidelines and General Effluent Standards idalong sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Administrative Order number 2021-19. Ang ining pasilidad mga biyan nagagamit sa MDBR technology agad na masiguro ang efficient biological treatment sa dalong sa fluctuating flow conditions, thereby reducing mga biyan sa polusyon na nagasulod sa mga kaingod na mga waterways. Iyon na maging fully operational ang ining na Agripay STP ang ginalauman nga magpanami sa kalidad sa tubig, magpaayo sa ikaayong gawas ng publiko kag magasuporta sa more sustainable urban development sa Metro Manila. So nauman nato mga biyan ang posible paghatag na sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. may kantanan sa sining pag-inaugurar sa bag-ong pasilidad dito sa syudad sa Mandaluyong. Makita ninyo sa upper portion sa atong sining frame o ang pila sa mga latest nga mga activity sa siniyang nagapadayong seremonya para sa inaugurasyon sa bag-ong sewage treatment facility. Alas 9:16 sa aga. Sa ibang pagid naton nga balita mga biyan, mga balita national at balita lokal naging bantayan sa Radyo Pilipinas News Team. Nagpakigbahi mga biyan ang mga benepisyaryo sa walang gutom program kung ang programa sa DSWD nagabulig hatag sa food credits sa mga kauturan naton manubo ang income kung yara sa poverty level. Ang nasabit na food redemption mga biyan ang ginhiwat sa syudad sa Bacolod kung sa diin nakip sa mga ginhidun sa mga benepisyaryo ang nanuhay-tuhay na mga masustansya ng mga utan, prutas, karne, itlog at mga bugas. Nadako nga bulig mga biyan para nga masigurado na wala sa magutman nga Pilipino sa idalong sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang sa ibang pagid nga balita sa balita nasyonal, nagpagwa sang lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS sa Bulkan mayon sa tunga sang posible lahar flow bangod sa ulan nga dala sang bagyong Ada. Sulod sa PHIVOLCS, posible ang
panaog siyang lahar kag pag-awa sini sa mga suba sa palibot sa bulkan mayon bangod sa gidauman nga ulan nga magadangat sa isang watos tubtub 200 mm. Ang baskog nga ulan ang posible man mga biyang nga mag-resulta sa scene eruption bahar sa mga alagyan sa tubig sa nabagatnan kada nasidangan nga bahin sang bulkan. Nakib sa mga maapektuhan ng mga alagyan sa tubig ang mga dalian sa Daraga, Legazpi City kag Santo Domingo sa Albay. May ginabanta mao kung may pamahog man sa non-eruption lahar sa mabanwa sa ginabatan bangod sa liwat nga paghulag sa mga daan nga deposito sa paglupok sa bulkan. Bangod sila pahanundom ang mga residente malapit sa bulkan na magdoble halong sa pamahog sa lahar. Samtang nagpalabot na sa bulig ang mga naluhay-tuhay nga ahensya sa gobyerno sa mga kauturan naton nga apektado sa bagyong Ada. Gilayon nga naghulag ang DSWD Fields Office 5 para maghatag sa bulig sa mga locally stranded individual kasunod sa suspensyon sa biyaheng dagat bangod sa bagyong Ada. Sunod sa DSWD Bicol, pinaagi sa pagparagtag sa ready-to-eat food o kung RTF boxes, ginabuligan mga pasahero na patuhan sa nanaytuhan na pantalan sa Bicol Region. Nakip diri ang 300 ka boxes sa Matnog Port, 26 ka box sa Castilla Port, kag 25 ka box sa Pilar Port sa Pilar, Sorsogon. Mas ginpabaskog naman sa Coast Guard Station Catanduanes ang ila kampanya sa kahintangan sa tanan ng mga pasahero o mga residente sunod sa information dissemination para sa mga mangisda kag coastal communities sa lalawigan sa Catanduanes. May kaangtanan naman sa gidadauban pagpalapit sa bagyong Ada sa nasambit nga probinsya. Pagpangunan ni Coast Guard Substation and Mobile Teams Commander, personal nga ginbisita sa mga personnel ang nanuituhay nga mga baybayong nga lugar para ipalabot ang mga ginapatuman nga no sailing policy kag ipalabot man ang mga pahanundom sa mga mangisda sa pion sa bagyo kag malain nga panyento. Gintarakay man ang mga posible pamahog nga mabaskog nga hangin kag matag-as na balod nga dala sa bagyong Ada nga karon may makapasaka na ng signal number 1 sa Catanduanes sunod sa pag-asa. Ginadumilian man ang pagpalayag sa anuman nga sakayang pandagat kag ginapahanundom ang publiko na magpabiling alerto ka magsunod sa mga abiso sa Philippine Coast Guard kag lukhang ng mga panguluhan para malikawan ang mga malala nga insidente. Padayon man ang koordinasyon sa Coast Guard sa ibang pang concerned agencies agud nga masigurado ang kahandaan kag kahiluwayan sa mga residente sa mga baybayon nga lugar. Samtang sandig sa pinakaulihing data sa Maritime Safety Advisory o sa Philippine Coast Guard, pila ka mga puerto sa pusong Pilipinas ang apektado sa sining kanselasyon sa biyahe. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:23 sa aga. Sa sining oras, pamatian naton ang nanging pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Peter Vega, for your kind introduction, please. Please take your seats. President and CEO of Manila Water Company Incorporated, Roberto Luxin, Metropolitan Waterworks and Sewage System Administrator Guillermo Bobby Cleofas,
Mandaluyong Lone District Representative Queenie Gonzalez, and Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, officers and personnel, makabantay pa rin yung former mayor dito sa sinabi ko lang sa kanya, huwag ka nang nakialam, tayong namin sa trabaho. Officers and personnel of the Metropolitan Water Sewage System and Manila Water Company Incorporated, my fellow workers in government, partners from the private sector, and other stakeholders, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Having access, I mean, it is axiomatic that access to clean water is a fundamental right that we must uphold and deliver to every Filipino. So today we take a step towards fulfilling that responsibility as we inaugurate the Agripal Sewage Treatment Plant, a facility designed to improve the water quality of Metro Manila waterways. This plant serves a 2,115 hectare catchment area across Mandaluyong, San Juan, and Quezon City, benefiting over 650,000 residents. Its impact will be felt every single day in our homes, in our rivers, and the well-being of our communities. This STP is managed by our partners at Manila Water and was built with an investment of 3.93 billion pesos. It has the capacity to treat 60 million liters of wastewater every day, expandable to 120 million liters per day as our cities continue to grow. This means that more liters of safe water is available for public consumption and more rivers and seas are preserved for future generations. At this scale, wastewater management and sanitation become essential foundations of public health, of environmental protection, and of sustainable development. By reducing pollution flowing into rivers within its service area, this facility will improve local water quality. It also supports the long-term rehabilitation of Manila Bay by limiting the pollution load that eventually reaches our seas. These are not abstract aspirations, but concrete and measurable actions towards protecting our environmental and restoring our natural resources. Beyond the machinery, what truly matters is that beyond the machinery, fascinating as it is, what really matters is the result, and that is cleaner water returned to the environment and reduced exposure of our people to the hazards of untreated sewage. This is how a carefully planned and thoroughly executed infrastructure directly improves the lives of our people. The work doesn't stop here. More water and wastewater facilities are in the pipeline. 5 wastewater treatment plants across service areas are presently under construction. These initiatives reflect this administration's commitment to strengthen our water and sanitation infrastructure across Metro Manila and beyond. Guided by the revised concession agreement under Republic Acts number 11600 and 11601, our goal is this. By 2047, 76% of households in Metro Manila, in Cavite, and Rizal will be connected to sewage systems, while the remaining 24% will be covered by proper sanitation services. This means that no community is left without safe and responsible wastewater management. As we advance this future-focused roadmap, we recognize the role of Manila Water and Megawide Consortium as our partners in delivering this critical infrastructure. Their expertise and capacity are essential to ensuring that these facilities meet environmental standards and deliver reliable service to the public. This forms a part of our larger vision, a Philippines where economic progress goes hand in hand with environmental stewardship, strong public health systems, and people-centered service delivery. However, true progress also demands collective discipline and shared accountability. Clean facilities must be matched by clean habits. Proper wastewater system must be complemented by responsible waste disposal.
So I call on everyone, the government, private sector, and the citizens alike. Let's all do our part. Protect our waterways. Keep our surroundings clean and healthy. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay salamin ng ating disiplina bilang isang bayan. As we move forward, let us remember, water connects us all. Just as clean water flows through healthy rivers, let responsible governance and community discipline flow through our communities to bring good health, dignity, and hope to every single Filipino. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now may we request the President, together with Chairman Vega, Engineer Triofas, Mr. Lupfin, Representative Gonzales, and Mayor Abalos to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on stage our stakeholders. Tumadiya-madiya ang ibahin sa bayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadulangan sa iya sa nga pagpahuna sa inaugurasyon sa isa ka sewage treatment plant o kanang aglipay sewage treatment plant sa Mandaluyong City, Nagdalauman, magahatag sa mas manami pa nga kalidad sa tubig sa mga residente sa Quezon, City of San Juan, Mandaluyong, kag sulungan magapanami pa sa ika o kuna public health o kung ikayang lawas ang publiko sa nasambit ng mga areas. Sa COVID ang ato sinig Presidente balin sa iya sining pagbiyahe sa sugungman semana sa United Arab Emirates. Galaw nilo nagpadulong sa mga tuhang mga lugar sa pusod para pangunahan ang pagpatuman kada inaugurar sa pila ka mga proyekto ng pagpatuman sa atong sining gobyerno kag sa pribado nga sektor. Tandang isa ka nagkasaysayang espasyo sa Rojas Boulevard na anay nagserveng punuan sa mga Filipino handicrafts and work na ginabuhi bilang Likha Exhibition Halls. Sa itong dekada 70, ang lugar na ini ang nagaserveng na punuan sa mga pavilion para sa mga Filipino handicrafts and textile ngunit sa paglabay sa tiyempo. Kandulan na original sining katuan kag wala na nagamit bilang espasyo nga nagasuporta sa lokal nga industriya kani bilang suporta sa nasambit iyang mga sektor. Iwat nga ginatagan kabuhi ang nasambit nga lugar bilang Likha Filipino Exhibition Hall, isa ka permanente nga exhibition space para sa mga artisan, designer ka mga MSMEs gikan sa nabuhay-tuhay nga bahin sa puso. Kaya mabyan wala sang pagabayadan nga rent o kung upa ang mga pakigbahin ng mga vendors para nga mas matabaskog ang ilang palandian at mapalapnag pagid ang ila sining abilidad at subuman ang ila sining creativity bilang mga Pilipino. At labaw sa tanan katuan sining matukod ang Filipino craftsmanship sa lokal kag worldwide market. Samtang ang Presidente ang nagapudman sa Muslim community sa pagdungdong sa ngala sa Wamaya, if he was able to pronounce it correctly, sa ka-sacred day na nag-commemorate o nagadungdong sa night journey and ascension of the Prophet Muhammad. Sa iya sining mensahe ginpabutyag ni Presidente, iya nagpalabot ang iya sining paglaom na ang mga faithful ag tipon din sa pagpangabuyo
Dahil nga safe konsagradong okasyon, magapabaskod pa sa pagtuo kay mag-renew sa ila sininhos player. Pinataya magpunto sa Presidente that the national development is forged through perseverance, sacrifice, and solidarity, moving the nation closer to a bagong Pilipinas. Sa diin, ang dignity is defended, opportunities reach every Filipino, and progress is truly inclusive. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 na sa agaw. Mag-aataw lang kita sa malipot na pahanundong sa ating pagpanumbalik ating pagdating sa inyo ang ating interview with DICT Negros Occidental. May kantanan sa pag-nunsara sa Bayanihan Sing Project sa Banwa San Isabela ng Ginakabog, 11 na proyekto sa Bayanihan Sing sa Bugos ng Negros Island Region. Ini kaguban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa pila kapahundog. Itinuloy na po natin ang zero balance menu. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH ng ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin tukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero po kami. Hindi po malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sa Brasseria. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ihinalang. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Tayabyab. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sawit-si ay bang-bang-bang, ang sawit-o ay bang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag militang kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag militang kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang yung mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, rock, and live. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon.
huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Go and go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Ano nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Uy, ako ba yun? Kung tunay ka mo lalaki, ito ang anak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad ang duguan, ba't tayo nakita sa madilim na eskinita? Hindi ako biktima, manika, produkto. Profile ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Philippine Standard Time, alas 9:40 na sa aga. Sige po na pamatuka po sa pagpapalagad sa programa Balita Issue Kadibang pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa lingkaroon lang, Gindunsar sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang Bayanihan SIM Project sa Baluas ng Isabela parang pabaskugon ang access sa mga pumuluyo ilabi na sa mga estudyante sa internet na mapuslaning grid sa ilang pag-eskwela. Ang ining launching mga biyan ang labing-unang paglunsar sa nasambit na proyekto sa Bugos na Negros Island Region. Yari pa matiyambala natin mga biyan ang kabahin sa nanging pahayag ni Engineer Mary Jane Agonance, ang Provincial Officer sa DICT Negros Occidental sa aton nga ma-interview. Mahayag details, ma'am, regarding sa inyong event, ma'am, sa Isadora, ma'am. Yes, sir. Bali last January 12, that's Monday, in Sikatuna, Isabela. So we have two schools as beneficiary of our Bayanihan SIM project. This is a distribution of a SIM card with 25 gig of data monthly. So renewable siya, and that is good for 1 year. And that is free for the beneficiary. So we have first the Isabela National High School, where we distributed 730 na SIM cards. That is a smart SIM card. And 405 SIM card for Sikatuna Elementary School. So both from Barangay Sikatuna. Also, during the activity, besides distributing SIM card, we also have SIM card registration. So para magamit nila ang data, ang SIM card, in-activate siya through SIM registration. So araw na ng smart
And also other partners present during the event are the Bureau of Fire, the PNP, the DOH, the DILG, and the LGU. So to keep the peace and order and sanitation of the event. So more than 1,000 no, ang total number of beneficiaries sa Bayan ng Sin dira sa Isabela. Ano ang special with the sikat ng community na sila ang pili natin ng mga beneficiary? Sure. Actually, ang Bayanihan SIM project natin or One SIM ng Bayan, this is intended to provide connectivity programs sa mga underserved and unserved areas. So, sa amo niya, may listahan na kami sa mga area, wala mga signal or hinay ang signal. So, Barangay Sikatuna is one of those underserved area. So, na-validate na mo na may smart signal man sa area pero hinay. So, ako nang nag-atagta ng SIM card kay para sure na magamit man nila kay may signal man to ang smart. And also, Barangay Sikatuna is the first implementation for the whole of Negros Island region. So, mayroon kita next week would be Juhunan pero it's the Isabela first deployment. Is under what area na rin siya? We have from Luz Elementary School, Taloto Elementary School, Bonbon Elementary School, Cagda Jamao. So, apat na siya. Pero, i-program naman siya sa Luz Elementary School. Kasi para isa lang ang venue. That is in Negros Occidental naman? Oriental na siya, Master Oriental na siya. Ma'am, clarification lang, since you mentioned medyo underserved o nangyayari naman ang signal sa Isabela, but there is an existence of a smart network provider. Balilang what will happen sa Birmingham City naman, mas mag-usog na insulin na SIM card compared sa typical na SIM na ginagamit sa mga publiko. Actually, it's just like a regular SIM card pero pwede na siya with monthly data. So, wala na bayaran. Automatic na siya. Getting you yung data allocation for the beneficiary. It so happen na on that area, ang may signal kita is ang smart. Doon mo ng smart SIM card ang ginpangatag namon. Pero depende sa area, may haraman Globe, may haraman Smart or kung PNP. And it will also strengthen ang ISP, ang mga service provider natin, mga telco natin, na since damo na bago nga subscriber or gagamit sang SIM card na inatira sa area, pamuman ang technically sa ilang kay para mas basko pag ilang signal nila. So you're expecting ma'am ang increase man sa internet connection na mahatan sa service provider o ba? Hindi sa kadamuon pero sa quality. Sa quality kita gaan na sir. Kaya para ma-prepare man ang service nila kay damo na ang gumagamit. Ma'am, with this, ano ang ginagawa natin na impact sa community right after the distribution sa Bayanihan SIM? Yes, actually the biggest impact of this project, especially for Barangay Sikatuna, is that ang mga learners natin, kag-educators, kaya sila ang first beneficiaries, no? This is in partnership with the DepEd, so mga schools ni siya. And makita man natin na damo sa beneficiary or marginalized sector. So imagine the impact sa ilang eskwela, pagkatudlo, may harap sila internet, of course, for communication, for research purposes, or sa pag-update sa ilang at pag-innovate man sa teaching method nila or learning method sa mga students. So, undeniably, ang internet kinanlandit na nasa education sector, no? Mas pagiging sa mga marginalized na beneficiary sa free internet or SIM card natin na may data. Kung mag-report ko lang ang Isabela community Sikatuna, ano siya mga first ever for the entire na pag-launch mo sa Bayanihan SIM or the first lang sa mga 2026?
As first siya for the Negros Island region. So, nationwide, isang project. So, may ara na na-distribute sa December o gamay pa lang na. Pero for this year, ano na siya, first din siya first in the Negros Island region. Kahit ano rin daw, may mga ara man na region na same day nag-ano man sila nag-distribute sila. But for our region, NIR, first day siya ang Sikatuna Isabela. May nakon sa naman diri sa panay na pasubod sila yan sa Luzon. Doon may arap sa Hero yung plan mga tawag sa mga sino ang ilusoy na mensahe sa mga opera ng perhaps gano'n forward mo na mapalapitan sa sinibago ng sila. Sure. The DICT is always prioritizing one of our flagship program, which is yung connectivity program. No? They also have this program na project na free Wi-Fi for all. So, amo na nga ang DICT, gina-appreciate naman ang damo nga need for connectivity. Kasi hindi lang basta connectivity, kundi reliable or stable na internet. Kita na kita kinanlandid man na sa araw-araw na siguro bis ka ng mga farmers na to, no? Ang mga fisher folks na to kinanlan man nila to stay updated or connected. Ang DICT will always be here na sige kami plano, sige kami pangita kung paano natin maka-strengthen man sa partnership para maka-provide for more internet connectivity even to the farthest area. So we have our digital bayanihan, no? Ibig sabihin, this is a collaborative effort na no one is left behind. So DICT is spearheading for the digitalization, the connectivity. So kahit paano ang iba sa ito, maging patient man kung ang DICT hindi kami kapahuway kay para maka-serve kita sa mga kinanlan kit ng aming program na. Now, I forgot to clarify, ang sikat mo naman ay tiko na nagpili sila. Kabahay mga biyan, sa nangin na pahayag ni Engineer Mary Jane Agonase, ang Provincial Officer sa DICT Negros Occidental. Sa githiwat mga biyan, paglunsar sa Bayanihan Sim Project sa Banwa sa Isabela. Na ginakado naman na labing unang paglunsar sa sambidyang proyekto sa DICT sa Bugos ng Negros Island Region. So congratulations din sa DICT sa sining magagawang aktibidad. Kaya siyempre congratulations sa atong sining masobra 1,000 ka estudyante kag manunuglo nga labing una nga benepisyaryo sa Bayanihan Sim Project sa Negros Occidental. We look forward mga biyan ang ining proyekto sa gobyerno makalabot sa ibang pagid na mga lugar diri sa aton pusod, ilabi na nagapabilin karon nga panghangkat sa madamong komunidad ang access sa internet kag nahibaluan taman mga biyan nga ang internet hindi lang isa ka pribilehiyo kundi isa na ka kinemataro, kundi isa na ka essential sa madamo nga mga kauturan naton ilabi na sa mga estudyante nga nagtuon pinaagi sa online learning kag sa mga estudyante nga kinahanglan magpedalom sa ilang sining mga research classes o kung mag-ubra sa mga output nga kinahanglan ang paggamit sa internet. Na-mention man ni Engineer Agonase mga biyanhan na magluwa sa Isabela para bago naman lugar sa Bulungan sa bahay naman sa Negros Oriental ang ila sining padulungan anytime this quarter para sa paglunsar sa siniiyang proyekto. Kagani sa Western Visayas mga biyan ang ining proyekto ang gilunsar na sa pila ka mga lugar particularly sa probinsya sa Aklan sa nagdugad nga Disyembre. And sa interview natin with Director C sa DICT Western Visayas,
Target nila nga subong nga 2026 mas marami pa yun kapag komunidad ang manabot sa sining bayanihan SIM project. Targeting sa mga GIDA o mga geographically isolated and disadvantaged areas kung mga lugar, mga biyan nga mabudlay gigap ito hindi lamang sa internet kundi pati na sa ibang part na development sa atong sining gobyerno. Alas 9:53 sa aga, wala kita sa oras minabilin sa atong sining pagpakalagad gari na ginamang kuto ng atong edisyon sumakadlaw sa Biyernes, Enero 16 to 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kay Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng alagad, JP Harbas. Madamo na salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.